So mga lodi, bagong ano tayo, may bagong trabaho tayo dito. After ng 2 weeks na nabakante tayo, ay nagkaroon tayo ng trabaho. Ito ay hagdanan. So materialis natin dito ay tubular, no, 2.0, talagang legit na 2.0. Yan, makapal, no. So ayan, ganyan siya kakapal. So ang unang plano nito ay channel bar. So, alam niyo naman, channel bar medyo mahal, kaya nauwi sa tubular. So ito yung ito yung layout. Yan, o tinanggalan natin para hindi na sagaban. So, arawan kasi tayo dito mga lodi, kaya medyo hirap magkuha ng video kapag nasa oras ng trabaho. So break time ngayon, kaya karoon tayo ng pagkakataon na makapag-video. So mga lodi, dito maglalagay tayo dito ng biga na tubular. So ito yung kakabit natin. Yan, yung tubular na yan. So dito nagpakaltas ako dito. Pero mga lodi, payo ko sa inyo, kapag ganito may kinakaltas, para hindi tayo magkaroon ng problema, yung palitada lang ang kunin nyo. Gaya nito, hanggang palitada lang yung kinaltas natin. So ito, ano na to, buhos na yan. So yan ang ayaw na ayaw ng mga engineer, na yung kanilang mga poste, biga ay sinisinsil. So tayo, para wala tayong magiging problema, yung palitada lang ang kunin natin. So doon, yun naman hollow block yan, magbabaon tayo dyan ng kadulo nito, babaon natin dyan para sa slab. So yan, hagdanan yan, landing kasi ng hagdanan yan. So lalagay tayo ng tubular dyan na kanyang mga biga, then bubuhusan nila. Okay. So doon naman sa pader ay okay lang na lumalim yan. So pahukay natin dyan ay 5 cm. Kasi yung ano na yan, yung hollow block dyan ay 5, no, kahit na lumalim okay lang, para tumibay itong paglalagyan natin ng biga. Yan, pakilinis mo na lang. Okay na yung lalim na yan. So mga lodi, naikabit na natin yung nandito sa gilid. At yung butas na yon ay nilalagyan na ni kuyang ng halo para tumigas na. Kailangang nakasiksik sa loob yan. Kasi yung binutas natin ay may clearance, no, para pumasok yung halo. At the same time, matakpan itong nilagay natin na 12 mm na bakal. Yan, may mga bakal yun sa loob para hindi mahugot. Pero kahit walang bakal yan, nakakain sa pader. Malalim yan ang baon yan, kaya hindi basta natatanggal. So dito, nilagyan na rin natin ng mga 12 mm. Pero nakahukay pa rin tayo yung angle bar natin. So lalagyan na rin ng halo yan. Tatanggalin lang yung mga sobra. Bago pa natin ito i-full weld. Ito. So mga lodi, pag tubular, kailangan manipis lang yung inang. Ibaling manipis, panti walang butas. Ayan, manipis lang, no? Hindi naman kailangan napakakapal, no? Nabubugbog lang yung tubular. So pati yun sa kabila. So ayan, manipis lang mga lodi ang kailangan. Ang importante, wala siyang butas. So mga lodi, nilayout na natin yung tansi, no? May layout na to ng kung ilang steps, no? So ayun yun, no? Tinanggal lang natin din. Mag-layout tayo ulit ng tansi. Ito na yung huling steps.
So yung steps niya ay 35 yung lapad, napakalapad. At ayan, bali lalagyan na ni forma ng layout ng flooring para makuha yung finish. Kasi ito last step na ito, no. Huling steps dito sa baba. Kailangan magtugma para hindi tayo magkaroon ng problema. So yan na yung layout ng flooring, finish flooring yan. Pag nakabit na yan, pwede naman natin i-adjust yung tansi na yan. At ito na rin yung susundan ng ating stringer, yung tansi na yan. Ngayon mga lodi, no? Yung tinatapos niyang plywood, naka-pattern dito yan. Kailangan nakakaltas dito sa flooring. So ito na yung ating stringer. So, kaya nagpakaltas ako ng plywood. Naka-pattern dito para matutulan natin itong ating tubular. So mga lodi, no, ganito yung diskarte ko pag nagtatapos ako ng tubular. No, gamit natin ay welding. So nilagyan ko lang ng guide na plywood para hindi naman tayo maligaw, kasi siyempre naka welding mask tayo. Kung guhit lang yan na lapis o maliligaw tayo dyan. So kung may guide tayo na plywood ay diretso, no? Kahit paano malapit-lapit sa katotohanan. So mga lodi, no, nili-out na natin itong ating stringer dito. So meron na lang tayong layout na tansi. Reference lang naman yung tansi kung hanggang saan yung aabutin. So ito yung ginawa natin. So bali ang taas natin ito ay 17.4, then yung kanyang lapad ay 30.5 ito, no. Then ganito lang, ilapat lang natin dito. So ayan na yan, no. So hanggang doon diretso na yun, kasi 10 steps ito. Pang 11 yung landing. So yung taas naman yan ay 192. So 192 divide mo sa 11, kasi pang 11 yung landing. So meron tayong 17.4. So ito yun. Yan. Then ang lapad niya ay 30.5. No, kasi may nosing pa tayo dito. So ang finish nito ay 35. So i-compute natin yan. Kaya nag-come out tayo ng hanggang doon yung ating layout ng tansi. So ito na rin yun. So dito pinutol na rin namin dito. Pinutol ko na rin dito. So ito na yung pinaka ilalim niya. Ito. So ito ikakat na lang to. Ito na yung last steps sa baba. So ito lang mga lodi, ito yung mahalaga, no. Dahil dito kasi meron tayong, ang sabi ni engineer, dapat may maiwan tayo dito na 5 cm ito. So ayan, ayan yung 5 cm natin, maiwan dito. Then the rest ay lalagpas na dito. So meron pa tayong 5 cm na nosing dyan. So may matitira pa tayo dito. So halos nasa gitna itong ating mga steps dito sa stringers natin. So ito naman, bigyan ko kayo ng konting ideya, no, para makuha nyo yung yung insaktong sukat ng hindi man insakto, at least meron kayong reference, no. I-compute nyo to, 17.4 squared plus 30.5 squared. So lalabas dito nasa 35 higit ito. So kung 35 to, i-times nyo na lang sa 10, kaya nasa 350 yan. So hindi man yan uminsakto, kasi gaya nito yung guhit natin malapad, no. Kakain pa rin ng yan. At least ito reference lang naman to. Hindi man yan
tumugma sa 350, lalagpas yan, at least malapit kayo doon. So ganun lang, malapit kayo sa katotohanan, hindi na yung nagtatabas kayo ng paulit-ulit kasi sayang yung materialis. So yun, napakahalaga na mag-compute ng ginagawa para hindi sumablay. So ngayon tatabasin natin to. So ito yung steps natin, no? Ito yung riser natin, babangga dyan. Then ito dito tayo magpuputol kasi ito ibabaon natin to sa semento. So dito babaon. Yan, babaon dito. So yung tabi nun, labi nun, i-welding naman natin dito. Yan. So yun, yung top niya, yung landing niya, yun na yun. Okay. So dito nagbaba tayo ng 10 cm kasi bubuhusan ito ng semento. So yung finish floor niya, ayun nandun. So ito, kakat na natin ito para may kabit na. So okay mga lodi, no, na isalpak na natin itong stringer natin na isa. So ayan, no, insakto siya doon sa ating hangganan kung hanggang saan lang yung steps natin. Ayun yung marking natin, yung 10 mm na pinalok natin. At dito. So, insakto din siya dito. Ito yung ating huling steps bago mag-landing. So, ito yung marking natin. No? Insakto na sakto na. Binaon natin para magkaroon naman ng tibay ito. Para nakakapit siya dito sa semento, sa poste. Then, ipo-full weld natin ngayon dito. Yan. So, ito, i-build natin para tingnan natin kung tama itong pinagagawa natin. So, ito. Okay, so nakita nyo? Ayan o. Perfectly level tayo yung ating steps. So, ayan. So, ibig sabihin, maganda tong pagkaka-layout natin ng ating hagdanan. Ngayon, pag nilalagyan ito ng planks, nandito yung planks niyan sa ilalim. Yan, nandito. Yan. Dan may nosing pa yan dito na 5 cm. Kaya sakto lang hanggang dito. Din yung planks niya nandito din sa ilalim. Kaya goods na goods to yung layout natin. Ngayon dahil okay na ito, tatanggalin natin to, ipapattern natin para dito. Yan. So yung taas naman nito ay okay na kapag nagkaroon na ng dito ng tiles ng flooring. So ito ilalak na lang yan diyan. Ito puputulin natin to. Yan. Then tatakpan para doon sa tayo ng gabay hawakan. So yun na yun. Tanggalin natin para makapattern tayo para dito sa kapares niya. Okay? So, ganun lang mga lodi, no? At ang pinaka-importante talaga dyan kapag ganitong mga hagdanan ay mag-compute kayo, no? Para hindi nasasayang yung materialis kasi napakamahal ng materialis din pag nasira. Paano kung labor materials yan, hindi sablay na. Okay, ganun lang. Okay, malagay, no? Nakabit na natin ang ating isang stringer. So, i-level natin ngayon to kung tama na sa level tong ating ginawa. So, ayan, kita nyo naman. Ayan. Perfectly level itong ating steps yung ating ginawa. So, goods na goods mga lodi. No? Then, tatanggalin na lang natin yan. At ito'y gawin nating pattern para dito sa kapares niya. So, dito naman ay tutugma na to ang steps nito, taas ng steps nito kapag nagkaroon na ng flooring dito, ng tiles. So, mga lodi, no? Ito lang yung ginawa kong pattern para dito. Yan. Ayun siya. Ayun. So, yung riser natin
ay 17.4. Then itong ating run, itong steps niya ay 30.5. Kaya napakagaan itong mag-akyat dito sa hagdanan na to. So mga Lutino, ito yung may papayo ko lang sa mga nagsisimula, no? O di kaya kahit na yung matagal na gumagawa ng mga ganitong hagdanan, pero iba yung kanilang approach, no? Sa akin kasi yung pinaka mabilis na paraan at pinaka malapit sa katotohanan yun ang aking ginagawa, no? Ugaliin nyo mag-compute muna ng materialis, mag-compute muna kung hanggang saan siya bago kayo magputol, para nang sa ganun ay makaiwas kayo ng sablay na trabaho. So kagaya nito, no? Ito. Yan, wala tayong halos sinayang na materialis, halos insakto-sakto lang dahil yan ay compute muna, no? Para goods na goods yung trabaho nyo. Hindi kayo mag-away ng may-ari kasi materials yan pag nasira ay wala tayong magagawa, no? Hindi palitan dahil yan ay napakamahal. So mga lodi, no, bahagi ko sa inyo yung paano mag-compute o mag-layout ng hagdanan. So meron tayong hagdanan dito, ito na yan, no, naikabit na natin. So bali kunin nyo muna yung pinaka top floor ng landing. So meron tayong dyan 192 cm, no? So yun sa code ay hindi na tayo dapat lumagpas ng 18 cm yung ating riser. So magbe-base muna tayo sa 18, no? Din medyo kung alanganin ay mag-adjust tayo. So ang ano natin dito, ang steps natin dito ay bali 11 hanggang yung landing. So 11 ay yung 192 divide mo sa 11 ay yun ay 17.4, no, centimeter yung ating riser, kaya pasok siya sa code. Ngayon kung gawin nating 11 lagpas na ng 10, lagpas naman siya sa 18 cm. So hindi po pwede. Kaya ang ginawa natin ay 17.4. So ito ay 11 steps kasama yung landing. So ganun lang mga lodi, no. Pagka ganitong malaki naman talaga ang bahay, malaking space, ay hanggat maaari doon lang kayo sa itinakda ng code natin para nang sa ganun hindi kayo magkaroon ng problema. So dito naman tayo sa ano natin yung riser. Dito naman tayo sa run, itong steps natin. So usually ang binibigay ng code ay 10 inches, no? Ang kanyang minimum na thread, no? Itong lapad nitong ating steps, no? So dito ay ginawa natin 30. Then magno-nosing pa tayo dito ng 5. So bali ang steps nito ay 35. So kung 11 ito, 11 steps, no, i-divide mo sa 30.5, kaya papatak ito ng 355 centimeter. So insakto dito. Yan. Para nang sa ganun ay magaan yung ating paghakbang, hindi siya matarik, hindi mabigla, kahit na senior citizen ay kayang umakyat dito. Ito mga kalod din, no? Gagawin naman natin ngayon yung kapares nito. So ito yung unang step natin, no, sa taas, no, sa taas. Again, ang kaltas natin ito kasi sa sandal to, sa doon sa may landing, no, sa sandal doon sa landing ito. So ito nagpaiwan tayo ng 2 cm kasi ito ay 5 cm itong ano natin, tubular, para pag kinaltas natin to, ito nakasampa doon sa ating landing. Kaya nag-iwan tayo dito ng 5 cm. Din ito tatakpan.
So nakaguhit na tayo din. Ito sa sunod-sunod na yan hanggang sa doon sa dulo. So ganun lang ang gagawin natin. At napakahalaga nito yung pattern na ginawa natin. Yan. Pagka may pattern, hindi na tayo mahirapan na magsukat-sukat, guhit na tayo ng guhit. So yan ang ginawa natin doon. So dito mga dyan, na puto na natin yung dulo nito. Ito yung nasa baba. So mapapansin nyo nito, meron pa tayong guhit. So ito yung taas ng riser natin. So ito tatabunan to ng tiles tsaka semento, or kung mataas yung area na yon, yung paglalatagan natin, maibabao natin ito. So kaya nag-iwan tayo rito. So ito yung halaga kapag ganito na hindi pa finish yung flooring, no? Lagi kayong maglagay ng allowance para hindi kayo problema. So pagdating naman dito sa ibabaw ay ito, kinaltas na natin dito. Yun yung parang sasangko doon, maglalak doon sa landing. And then ito ay tatakpan natin ito. So mga din, ang sunod natin gagawin, tapos na tayo dito sa baba. Yan yung stringer naman dyan. Sa taas yung ating gagawin. So kahapon pinapalitadahan na natin yan para hindi na maisturbo pagkabit natin. So sa layout niyan, pagsukat niyan ay kunin muna natin sukat. So ito na, may sukat na tayo dito. So 255 ito. Then 163 yung taas. Then ito ay 305, 302 yung ang sukat nito, yung haba ng ating stringer. So kaya natin ginagawa yan para maiwasan natin yung pagkakamali ng pagputol ng materyales, kasi medyo mahal ang materyales, no? Mahirap magkamali. So yun yung unang-una nating gagawin. Then pag nakuha na natin yan, ay i-compute natin yung actual na taas at lapad ng ating steps. Din i-layout natin dito. So sa computation natin ay lumabas yan na 18 cm ito. Dito ay 31. So i-layout natin dito. Yan, ito naka-layout na yan, yan. Tapos para maiwasan natin yung pagkakamali ng pagputol, pagkatapos natin na layout kung ilang steps yan. So ito meron tayong 8 steps. So hanggang dito. Yan. Ito na hanggang dito. Hanggang dito, din meron tayong allowance kasi ibabao natin sa semento to. Saka pala tayo magputol. So sa ganung pamamaraan ay makaiwas tayo sa pagkakasira natin ng materials, kasi yung iba actual, kukunin yung materials diyan, gaganon din doon sila mag-layout ng kanilang hagdanan. So which is hindi siya advisable kung ikaw lang mag-isa. So kagaya ko na solo lang ako magtrabaho, mas mabuti yung dito mo i-layout sa baba, din isampa mo na lang sa taas. Basta't marunong ka lang mag-compute ay hindi na mahirap. At pinakamainam talaga, Lodi, mag-compute kayo para hindi pabago-bago yung taas ang hagdanan, kagaya nito. Yan, pantay na pantay yan. May isa sukat. So ang pattern niyan ay ito, So ito yung pattern niyan. Yan, diba? Yan ang pattern niyan. Yan, lahat yan pare-parehas, kaya pare-parehas yung steps, Hindi yung dito mo kukunin level bar pag ganun. So mali yun ang ganong pamamaraan, dahil pwede kayong magkamali. So mahalaga talaga yung computation, mga Lodi. Yan ang lagi yung tandaan sa trabaho, ay kahit papano basic math ay marunong kayo. Hindi yung actual nyo gagawin, at minsan sa actual na lang yun, maraming adjustment ang ginagawa, kaya ang nangyayari ay
Merong mataas, merong mababa, merong makitid, merong malapad dun sa ginagawa nilang hagdanan. Okay? So mga Lodi, nailagay na natin tong dalawa. Ito, yung dalawang stringer. At nilibel na rin natin to, nakalibel na ito. Yan. Pati ito, naka-perfect level na ito. Din ito, itong mga steps natin. And then, pati yung nandito, yan, nakalibel na yan. Ngayon, pwede na natin to ngayon i-welding ito. Yung puno niya, itong mga puno na to. And then, yan, tataniman natin ng bakal para hindi na gumalaw. So, dito naman ay naka-fix na ito, kahit na hindi na to lagyan ng bakal, ay nakapatong sa dyan. Ito, nakapatong naman to. Yung sakto lang yung mga kaltas natin. Pero siyempre, para tumibay, lagyan natin ng angkor na bakal. So 12mm ang ilalagay natin, yun, ibabari na. Hindi kasi ito ay lalagyan to ng buhos dito. So ito pa yung steps natin. Yan. So dahil kapos ito, kapos to, ay magpapahabol sila ngayon dito ng buhos. May mga bakal pa naman, ito itutupi ito dito. Then lagyan ng forma, din bubuhusan para maabot itong steps natin. Yan. Kasi hindi na natin pwede habulin. Kung hahabulin na natin papunta dito, ito lalaki na itong steps nito. Hindi na sila magtugma sa baba, kasi kung planks ang ikakabit, siyempre yung mga planks ay para-parehas yan. So kung lalakihan natin ng konti ito, yung steps niya, so hindi na magkatugma dito sa kabila. So ito kasing dito, itong area na to ay fix na to. Wala na tayong pwedeng gawing adjustment dito para mahabol yung kakulangan doon, dahil naka 0-0 tayo dyan sa mga poste nila. So ito as is na yan. So ito na lang talaga ang solusyon na nakikita natin para mahabol yung kulang doon na slab. Bubuhusan yan hanggang doon para ma-accommodate yung ating hagdanan. So ngayon, ipipix na natin to para goods na. Susunod nito ay ilalatag na yung mga steps nito para magamit na rin ng aakyat dito. At yan yung kasama ko. Yan. Si Kuya, taga abot-abot para hindi naman tayo akyat baba. Mga na, ito na yung final layout na natin. At ito naka-full weld na. Ayan, naka-full weld na yan. Full weld na yan. Tapos yun, ibabaw naka-lock na. So mga Lodi, napapansin nyo yung guhit natin ay malinis, dahil yan ay ginamitan natin ng pattern. At ang mahalaga dito, ito ay nakalibel yan. So itong mga steps nya din, ito ay nakahulog. So lahat yan nakalibel at nakahulog, pati yung nasa taas. So yun yung pinaka-importante sa lahat, dahil kung ito wala to sa label, tong mga ito ay maaring pabago-bago din ang lapad ng steps niyan sa yung taas. So yun na yun. Then dito ay pinutulan na yan. Dito na kakabit yung poste ng gabay. At ito, susunod dito ay ito na, itong steps nito. So itong steps niya ay nagbago din. Dati ang plano ay planks, ngayon nagiging buhos na semento. So ito ay 2x2. Yan, 2x2. So sample lang natin to, hinintay pa natin yung ibang materyales. Okay mga Lodi, so mga hindi pa naka-subscribe sa YouTube channel ko, paki-subscribe na lang mga Lodi. At paki-like and share. Medyo may kalakihan itong bahay na to. So yan.